Atin po lamang gambalain kahit na po pista opisyal si Professor Emma Porio ng Ateneo de Manila University. Siya po ay isa po sa mga nag-aaral tungkol nga dito po sa usapin po ng climate change, ang epekto nito sa ating bansa at ang ating pong pagiging matibay, matatag. Opo, at handa dito po sa mga hamon na ito. Actually, meron siyang proyekto kasamang ilang pa mga researchers na Coastal Cities at Risk in the Philippines, Investing in Climate and Disaster Resilience. Ngayon po umagang ito, atin siyang istorbohin para po natin makuha ang kanyang opinyon dito po sa mga pag-aaral na ito. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. At magandang umaga sa lahat na nakikinig sa atin. Opo, ma'am, sigurado po naman tayo kasi nga ito po naibanggit po din ninyo sa inyo pong paper na ating pong nabasa, yung pong mga pag-aaral, ito pong World Risk Index na ito. Sa inyo hong pananaw, sa inyo pong pag-aaral o sa inyo pong palagay, bakit ang Pilipinas ay for the past 16 years ay lagi pong number 1 dito po sa most risk countries in the world? Ted, kung titingnan mo yung table na pinadala ko kay Dimpy at kay Ed, makita mo na ang Pilipinas, totoo, nandito tayo, marapit tayo sa floodplain. Yung Metro Manila is in the floodplain. Lahat, karamihan sa mga bahayan natin, nasa mababang lugar. No? So baha, bagyo, sea level rise, at risk tayo dyan. Pero kung tingnan mo ang table, ang susceptibility natin, ang posible na masalanta tayo ay mataas. At saka kung tingnan mo rin, ang lack of coping capacity natin, ang lack of adaptive capacity ay mababa. So sa susceptibility, ang mini-measure yan, Ted, ilan ba sa mga populasyon natin may access to basic sanitation services, access to drinking water? Kasi alam mo, Ted, more people die from drinking contaminated water than from disaster. That's one. So, at saka yung economic productivity natin, at saka economic inclusion, yon. And then sa susceptibility yon. Sa pangalawa, yung lack of adaptive capacity natin, ang indicators dyan ay ang education, adult literacy, enrollment ratio, at saka gender equality. And then economic health, ecosystem protection, at saka water resources, biodiversity, and our investments in public health and public health expenditure. Kung tingnan mo sa coping capacity naman, ang tinitingnan dyan ay ang corruption, perception of corruption, no? At saka yung number of physicians per 1,000 population and hospital beds. So parang kung tingnan mo ibang bansa, mataas din ang exposure nila, mataas din ang vulnerability, pero mababa. Ang coping capacity nila mataas, at saka adaptive capacity, yung investments na nilagay nila sa infrastruktura, sa basic services, sa education, sa health and nutrition. So, Ted, what I always say, wala tayong magawa kung nandito tayo sa ring of fire. Pero may magawa tayo kung saan tayo magbahay. Huwag nating i-clog ang mga waterways. Huwag tayong magbigay ng building permit along sa mga river, for example, sa Pasig River, no? So, Ted, I would really say that ang kailangan natin is to invest in infrastructure, basic infrastructure for social services, infrastructure na matibay, mga bahay natin matibay. At kung malapit tayo sa babahaing lugar, pwede ba likas kayo dyan or i-retrofit yung bahay ninyo, no? So, Ted, I think I will, end here by basically saying that sa National Resilience Council, we created what we call National Resilience Scorecards.
na for us to be resilient, kailangan ang leadership and governance is oriented to resiliency, adaptability, and our strength, no, as a nation and as a community that is always at risk to these hazards. And pangalawa, ang governance and governance should invest in human development. Number one, education, social protection, and health. Then you should also invest in local economy, in medium enterprises at saka livelihood resilience. Then invest also environmental sustainability and protection. If we do this and we invest in infrastructure, environment protection, then we should reduce our damage and losses and contribute to business continuity and development. Okay, Ted? Opo. Can I stop here and you can ask me questions? Sige, ma'am. Opo. Alam niyo kasi, Professor, ito po'y napakalawak na issue at may mga komplikasyon po siya at napakahirap po talaga sa mga bansang tulad natin sa ating pong posisyon sa Pero mundo. may magawa tayo, Ted. Yes, okay. Doon ako papunta, ma'am. Opo. Doon ako papunta. Doon ako papunta. Okay. Kasi nga ang binabanggit po ni Professor, ang lawak nito, no? Kaya malaking bagay nga po na ito pong mga pag-aaral, ito pong lumalabas na ito na World Risk Index na ito ay tugunan kasi dito ho naman nakalatag na hinimay-himay po yung mga sinasabi po na mga factors kung ba't nangyayari itong problema po ng pagresponde nating lahat ng gobyerno na sa mga pangyayari po na may kalamidad po o tumatama sa atin na disaster. Ngayon, ma'am, simplify po natin ang diskusyon. Okay. Pag-usapan natin muna yung issue na kung noon pa po nagsimula ito 2008 na ating pagiging halos number 1 hanggang ngayon pong 2024. Sa simple po namang napaliwanag, bakit tayo ganito? Saan nagkukulang ang gobyerno? Straightforward po lamang kung bakit ilan na pong bagyo ang naging leksyon natin, malalakas, meron pong hindi malakas ang hangin, ang lakas ng ulan, ilan na po itong dumaan sa atin, pero bakit ngayon ito pa rin ang issue sa atin na hindi ho tayo makatugon sa basic na pangangailangan para less po ang danyos at perwisyo sa ating mga kababayan? Alam mo, Ted, yung 2019, kung tingnan mo yung 2019 World Risk Index, ang Philippines ay number 3, ang Japan number 4. Pero kung tingnan mo doon sa exposure, tingnan mo doon sa vulnerability, ang Pilipinas at ang Japan wala doon. Pero pag titingnan mo doon sa ranking ulit ng risk index, ang Pilipinas nandoon pa rin sa number 3, ang Japan wala na, number 17. So I always tell my students, what made the difference? It is our investment in building our adaptive capacity, in building our coping capacity. So ano ito? Yung sinabi ko earlier na ang governance and leadership natin should be oriented to resiliency. Mag-invest ka in making the health services better, especially for those who can afford, education services, social protection services, support local economy and livelihoods, especially for small, medium enterprises or those in the informal economy, and then build infrastructure resilience. Dapat yung infrastructure natin strong. And I always tell people, there are two aspects of infrastructure, the soft and hard. Hard is the cement, the structure, but the soft is the policies, programs, and designs that goes into it. And oftentimes in our building of infrastructure, nag-iiba yung yung investment in policies, program designs, the soft part in the designing of the infrastructure, nagkahiwalay yon. So, and also the most important thing is, environmental sustainability. Dapat yung biodiversity loss natin,
titigil. Dapat yung protection of the environment and the ecosystem, protection of our forests, mangroves, all this, what I call ecosystem health. Kung yung ecosystem health mo, hindi maganda, ang livelihoods din ng mga tao, fishermen, farmers, ang agriculture natin, kung paragi tayong binabahaan at nasisira. So, I would say, Ted, we have to invest. Nakita mo naman sa sinasabi ko, mataas tayo sa susceptibility indicators. Ang posibleng matamaan tayo kasi yung mga tao natin kulang ng sanitation services, medical services, water and the like. Okay? Sige po. So, yung binabanggit po again ni Professor ay yung macro aspect nito, no? Yung mga prinsipyo na dapat nga po ay ginagawa na ng paraan at ginagawa na po ng gobyerno, ano, yung mga polisiya pinatutupad na kahit na noon pa. So mag-micro tayo dito. Kumbaga, himayin na po natin to para mas magandang ating diskusyon po, Professor. Okay. Simulan po na. Ko. Opo, simulan po. Opo, sandali, Professor, ha? Opo. Sige. Opo. Professor, meron ba kayong tubig dyan? Opo, inom muna kayong tubig. May kape po ako. Okay, sige, inom muna kayong kape. Boss Mastery Coffee tayo dyan. Sige, ganito po, Professor. Opo, binabanggit po ninyo na unahin po natin kasi nga, maging dito po sa kanilang paper, binabanggit niya na ang mga... ang lalong naapektuhan itong climate change at ang epekto ng climate change at mga itong disaster, no, pagtaas ng tubig sa dagat, pagbaba ng kalupaan, lagi po yung mga mahihirap ang vulnerable dito. So simulan po natin muna, kanin nyo kanina, opo, wag ka nang papayag na magtayo ng mga bahay along riverways, mga esteros. Wag ka nang pumayag na magtayo ng bahay dito po sa mga pinagbabawal, kasi ngayon meron tayong Project NOAA, klaro ho naman kung saan po yung mga red zones dito. Doon po muna tayo. Sa usapin po ng pag-identify kung saan dapat magtayo ng istruktura, mining man yan o anuman pong negosyo, kailangan natin ng National Land Use Act. Do you agree, Professor? Bago mag-Land Use Act muna tayo, sabihin ko sa inyo na nung after Ondoy, ang Manila Observatory scientists together with some of the Marine Science Institute scientists, binabaybay nila yung from Pasig Marikina up down to Manila Bay. Tiningnan nila kung ano ang mga struktura na nagbabara. Alam mo ba, Ted, kasi na 70% na permitted developments ang nagbabara, 30% lang yung sa mga informal economy, or informal settlers. So, para sa akin, nagpatunay yan na yung dapat sa decision making natin, yung evidence-based. Kasi before that kasi, sinabi ng isang mataas na official na, blast the informal settlers. They're clogging the waterways. So, ang ginawa ng mga scientists sa amin, sa Manila Observatory at saka sa Marine Science Institute sa UP, binabaybay talaga nila. So, it tells you about the importance of a land use plan na talagang sabihin mo, yung mga nakalantad dyan, yung mga lugar na nakalantad sa baha, sa lindol, dapat hindi yan bahayan. In fact, sa Canada, Ted, kung nandyan ka sa flood-prone area at matagal ka na dyan, so mga 1950s pa, sinabihan na, hindi na kami magbigay ng insurance. Hindi na ini-insure yung mga at-risk na mga structures. Pero sa atin, Ted, yung parang kulang tayong, kailang pagtingnan talaga natin yung mga building permits natin at saka yung land use plan. Kailangan sa land use plan, sabihin natin dyan, ano ang mga espasyo at mga lugar that are highly exposed and vulnerable, no? So para sa akin, yung land use plan, matagal na yan, overdue na yan. Naalala ko, mga 7 or 8 years ago or more. Pero hindi pumapasa. Opo. Kasi sa tingin ko, Ted, kailangan nating i-define. For example, sa panahon ng
yung presidential decree ni Marcos na yung those who are living in 18% incline, dapat hindi na yan parang certificate of occupancy na lang yan. Kasi mahirap mahirap opo. pa magbahay ka diyan sa Yes, yung nando ka sa Matarik, no, na bahagi po, binabanggit tingnan ko. mo yung nangyari sa Carina, di ba? Sa Carina, Opo. yung kaibigan ng ng katulong ko, sabi niya, ang kaibigan niya, yung sa Carina, lumabas lang siya maghanap ng kape. Pagbalik niya, yung nanay at kapatid niya Tabunan na. sa landslide. Opo, Wala natabunan na. na. Yes, ma'am. Okay, sige. So again, ma'am, to simplify the discussion para mas madali po maintindihan natin mga kababayan. Opo. Pasensya ka na, First, hindi ako marunong magtagalog. It's okay, ma'am. First things first, no? Opo. Ito pong panukala ng pagkakaroon ng National Land Use Act ay halos 28 years na po na pending in Congress, no ho? Hindi ito na ipapasa. Kayo po mismo, kayo po ma'am bilang isa pong siyentista din, kayo din po sa inyong grupo, naniniwala kayo na kailangan natin ng National Land Use Act? Yes. Para, kagaya doon sa Canada, masabi nila, ikaw nandyan ka sa flood prone, hindi na kami, ang mga insurance, hindi na mag-insure sa iyo. Okay. Opo. Yung parang, Opo. you reduce your exposure. You Okay. reduce your coping and adaptive capacity. Opo, sige po. So And ma'am, ano po ang inyong masasagot doon sa kabilang banda na may mga ilampung mga mambabatas na nagsasabi, particularly senador na nagsasabi hindi dapat national, dapat ang Land Use Act ipaubaya daw sa local government. What's your take on that? Ted, social scientist ako and lately climate scientist. Ang stand ko always, I will not participate yung mga usapin na mga politics kasi, or all I care is that you utilize the science. We tell you already that those most highly exposed and vulnerable, we should protect them, di ba? Opo. Ay sinasabi ko na, mag-invest tayo sa basic services for the poor people. Water services. Opo, mamaya ma'am, pupuntahan ko 'yan, ma'am. Pupuntahan natin 'yung mamaya po, no. Ang tanong ko yun ma'am, wala ho naman sa politika 'yon, ano. Basically, ang pinag-uusapan lang po natin dito is that ano ba ang magiging kaibahan kung national ang maglalatag ng mga polisiya kung saan ka lang pwedeng magmina, magkwari, magpabahay, magtayo ng commercial establishments, dito ka lang pwede, dito hindi pwede. Kumpara sa pauubaya mo yan sa local government. Burahin na po natin yung senador na pangalan, baka doon ho kayo medyo allergic. Opo. So ano kaya kaibahan nun? There has to be a national framework. And in fact, in my work as a social vulnerability analyst, I always say, you contextualize, you localize, but there has to be an overall framework. For example, yung framework for national resilience of the National Resilience Council, sinabi namin, kailangan ang leadership and governance must be oriented to resiliency. Pero how the local government, contextualize, localize, we trust that again they use the evidence, not their political interest and inclination as the basis. So ako, I always kailangan nating ng national framework. Pero kasi ako, Ted, ngayon, I started sitting in the Galing Pook Foundation Selection Committee. Mga 1995, si Nene Pimentel pa ang kasama ko doon, the father of local government code. Kailangan nagbalanse yung national at saka yung local. Kasi hindi pwedeng ilagay na yan sa local kasi yun I always say, what the people say, okay, so what I'm saying is the national framework. Opo, yes ma'am. But you have to contextualize the implementation. Yes ma'am. Okay, yes. So tayo po'y klaro na po dito, no? National,
para po yung local ay magagabayan at hindi masusunod Yes. yung pong ilang pong maaaring maka-impluwensya sa interest ng local officials. I mean, klaro po naman yun, di ba, Yes. Professor? Okay, sige. Sandali po lamang, ma'am, ha? Sige, so kahalagahan ng pagkakaroon ng National Land Use Act. Ma'am, binanggit niyo po, kasi nga marami itong aspeto kung bakit ba at risk ang mga Pilipino, Tayo po ay number 1 dito sa most at-risk country in the whole world for the past 16 years. Pero- Opo, ma'am, ito ang tanong ko, ma'am, ha? Opo. Yung sinasabi ho ninyo na budget, dapat meron tayong pondo, etc. Ma'am, ngayon po naman, nakita po naman po natin na nangyayari, di ba? So, kapag tumama yung kalamidad, meron tayong ibinibigay po na tulong sa mga naapektuhan. And then, ito nga po, lumalabas na po yung budget dito po sa mga flood control system na ito, etc. Pero, despite dito po sa binabanggit ninyo, meron din pong mga DOH personnel na kumakanlong doon sa mga nagkakasakit, etc. Nasaan ba ang pagkukulang dito ngayon sa bansa natin, considering na we spend so much money on infrastructure para po sa flood mitigation projects na ito, including ngayon, meron pa tayong Climate Change Commission. And then bakit po ito at ito pa rin po ang ating nararanasan at bakit po tayo number 1 pa rin nga dito sa listahan na ito for the past 16 years? I will bring you back to the World Risk Index indicators kung bakit number 1 tayo. Sa sinasabi ko earlier, mataas ang susceptibility natin to the risk. Bakit? Dahil ang investment natin sa basic services, especially for those who are vulnerable, mababa. At saka, palagi kong sinasabi, Ted, we have to invest in resilience, no? I always tell my students in Master of Disaster Risk and Resilience at the Ateneo, under the Environmental Science program, and Department of Environmental Science and Department of Sociology and Anthropology, I always say, risk is a function of hazard, be it a flood, typhoon, exposure and vulnerability. Overcapacity equals resilience. So, I always say, we have to identify in the climate disaster risk assessment, that CIDRA, that we're doing with local governments, we always say, who is at risk? Where, how, and when? Ano ang kahinaan nila? Bakit nakalantad sila dyan sa mga lugar na yan? Ano ang kapasidad? What is the capacity that we built that they can respond proactively? So kung tingnan mo yan, para sa akin, Ted, simple lang. Bawasan ang exposure natin, bawasan ang kahinaan natin, and build our capacity, our adaptive capacity, and our coping capacity. Okay. Kung tingnan mo dyan sa susceptibility natin, pinakita dyan ang nutrition. Alam mo ba, Ted, 30% of Filipino children 0 to 5 has been malnourished. 30%. So for the past 5 decades, kinukwenta ko yan. Kung 5 decades, how many decades? Around 40 million Filipinos hindi nag-develop ang brain properly kasi if you don't have proper nutrition, your brain does not develop very well. And I think that accounts, Ted, why in Asia we are number 1, our highest tayo sa learning poverty, and our children have lowest IQ. Imagine, Ted, number 1 tayo after, in the 50s, 60s, 70s. Ngayon, lowest IQ ang mga bata natin, pagkatapos highest learning poverty. That tells you na something is wrong, something is not quite right with our investments. Sige po. So lower poverty, lower poverty index, lower inequality, and investments in having healthy populations. Okay? And all the other investments I mentioned to you. Sige. Okay? Sandali, ma'am, Professor, I'd like to help you make it more understandable po sa pangkaraniwan. Hindi ako marunong we know, ma'am. Ma'am, ganito po kasi, baka kayo nagtataka, anong sinasabi ni Professor na kinakailangan malulusog ang mga bata, kinakailangan maayos ang nutrisyon? Anong kinalaman yan dito sa
'di ba? Most at risk country na usapin. Basically po sinasabi ni Professor dito ni Ma'am, dahil ang malusog na mga mamamayan, ang mga bata po na maayos po ang katalinuhan, kapag ho nagkaroon ng usapin tungkol sa paghahanda sa pagtugon sa kalamidad, mas naiintindihan nila ang sitwasyon at makakatugon sila. Basically po, ito po ang relasyon nun. So, Professor, ito ho para po hindi maging komplikado po itong ating usapan. Total ho naman, Professor, maaari nyo pong puntahan po itong mga ginawa pong pag-aaral nila, Professor. Mamaya, we will tell your website kung paano po ito. Ma'am, ito na lang po, sa panghuling punto. Ngayon po naman, ma'am, klaro na po ito. Ginawa niyong pag-aaral, ginawa po mismo nitong grupong ito, itong Institute for International Law of Peace, etc. Klaro ho naman dito, yung World Risk Index is calculated on different terms, no? Exposure, vulnerability, etc. Klaro ho naman ito. At dito rin po nakalatag ang mga dapat na gawin ng lahat ng gobyerno. Yes. At dito rin po nakalatag yung mga problema kung ba't nangyayari ito, di ba? Okay. Yeah. So ang tanong natin, klaro naman ito, pero bakit hindi magawa ng Pilipinas? Ano po ang, can we simplify the answer, please? Go ahead, ma'am. Ted, sa mga partner namin na LGUs like Bataan, Iloilo, mga ginagawa nila yun. Ted, tingnan mo yung Quezon City, no? Kung anong ginagawa, C40 yung Quezon City. What I'm saying is, hindi lahat, Ted. I always say sa Galing Pook where we award excellence for local governance. Mm-hmm. Kung sana 50% are really galing pookable. Magaling silang mag-run, mag-manage. Apo. So para sa akin, Ted, kagaya noong sa Iloilo or sa Bataan, ang CIDRA, Climate Disaster Risk Assessment, updated their local climate adaptation plan and updated the city land use plan that leads into the crafting of the executive legislative agenda and the annual investment plan. Okay? So kung sinunod mo yan na ang risk profile mo, who are exposed, who is vulnerable, what capacities do you build in these communities, you invest on those, posible naman, Ted, tingnan mo yung mga naka-award sa Gawad Kalasag. Yun ang sumusunod at saka in-implement. Opo, okay. Okay, so hindi naman, Ted, na kawawa talaga tayo. May mga bright spots. There are local governments that have been doing their best. Kaya lang, Ted, ang tingin ko, I was doing a study on social housing with Berlin Technical University a few years ago, and he was saying na yung mga poor ay vote banks. Yes, ma'am. So you make sure that yung mga mahirap at saka mapakita mo na inaayudahan mo sila sa panahon ng salanta. Pero what we are trying to say is that investment in building your coping capacity and adaptive capacity is an everyday. Opo, yes, how do you build? So para sa akin nagiging I have an article wherein I wrote about nagiging ayuda-centric tayo. Para tayong, sabi ko nga sa mga lectures ko, Ted, para tayong si Nero playing the fiddle while Rome is burning, or si Sisyphus push the rock up after the flood, and then after the flood, and then pagdating na naman ang salanta, down na naman. So ang ibig ko sabihin, Ted, yung natin, yung bang investments, for example, sa mga mahihirap, yung dapat maghanda talaga na kung maari, huwag magbahay diyan sa tabi ng ilog na babahain. Kasi, Ted, I will tell you we made a risk profile or a CIDRA of one local government unit. We found out na the evacuation centers, which are often the schools, 90% were in flood-prone areas. The only one that was not flood-prone was sitting on top of the earthquake fault. So, yung mga ganong bagay, Ted, those are investments in infrastructure. Sige, ma'am. So, salamat, ma'am. Medyo nasabi nyo na po
yung mas madaling maintindihan natin, no? Yung binabanggit niyo po na vote banks na iyan o kaya po yung ayuda-centric po tayo, Professor, ito po yung paliwanag diyan ni Professor. Simplified po, Opo. Oo. Ngayon, so meron pong mga halimbawa lang po sa Batangas. So ngayon, doon po sa report, no, mismo ng gobyerno at ng DENR, yung mga lugar kung saan po nagkaroon ng malawakang pagguho ay mga lugar po na red zone na hindi po no build zone yan. So ngayon po, mawalang galang sa biktima, ha? So ngayon po, dahil sa biktima po sila nitong landslide, doon po sa Bicol, meron din pong biktima po ng mga pagbabaha. Yang mga yan, actually, sinasabi na ho mismo ng NOAA at ng DENR, hindi kayo dapat nandyan. Ang sisti po, pupuntahan natin sila. Of course, tutulungan, bibigyan po ng ayuda. Pag natapos na po itong kalamidad, hahayaan pa rin sila doon tumira. So, magdarasal tayo na hindi kayo tamaan next year ng panibagong landslide o bagyo, pero pag tumama ulit yung bagyo at landslide doon, babalik ka na naman doon, ayuda na naman ulit. Hindi natitigil ito kasi nga, ito ang ginagawa ng gobyerno. Ganun ho ba kasimple yun, Professor? Hindi ganoon kasimple. Kasi for example, kung tingnan mo yung resettlement program natin, I always say 50 years of failed resettlement na yung mga kagaya sa sa Ondoy, pinuntahan ko yan diyan sa may Manggahan, no? Kasi they were flooded. So they were located outside Metro Manila, I think sa Calauan. And then mga 2 weeks later, I went back there. Oh, nandito na naman kayo. Bakit? Na kayo? For example, ang Marikina din, they also relocation doon sa outside Metro Manila. Alam mo, sabi na sa akin ng mga nirelocated, mas mabuti pang mamatay kami sa baha kaysa mamatay kami sa gutom. Kasi walang doon sa relocation area, hindi kumpleto yung tubig, hanap buhay, yung health services. So, actually, ang Marikina, when I was studying Pasig Marikina Basin, or Manggahan Basin, before Ondoy, Pasig, Marikina was the city that was highly successful in city relocation. Okay. Kasi yun nga, when you relocate them to far away places, babalik sila kasi ang hanap buhay nila nandito. Opo. Sige, ma'am. So, pero... Opo, yung kanyang tinutukoy, yung pong mga na-relocate na para din po sa Tacloban, di ba? Yung biktima po ng Yolanda. Ganun din. May mga relocate sa Northern Barrio, wala doon hanap buhay, wala din pong tubig sa kanila pong So, babalik sila kung saan sila nanggaling. So, ganun din po ang ating din po sinasabi ho kanina na yung din po paulit-ulit lang. So, in parting, Madam Professor, Ma'am, di ho ba maari nating itong i-simplify po? Sorry po kung simple ang aking pananaw ho dito o ganun po kapayak ang aking, ma'am, ganun po kapayak po ang aking, with all due respect, ang aking pong kaisipan. Hindi ba ho, dahil nga kayo ho mismo meron ng pag-aaral nakalatag na po lahat ito. Hindi ba po dito kailangan lang po political will ng mga nakaupo sa gobyerno, lokal man o national? Yes. Pero I'll give you a good example of political will, After the Ondoy, 3,000 informal settlers from Tulyahan River were displaced. So Valenzuela created Disiplina Ogong, Disiplina Big, and then so Disiplina Ogong after Ondoy, Disiplina Bignay after the Pidring and all those things, and then now I think they have Disiplina Lingunan. What they basically did is build a rental housing, but well-informed, very well-designed with all the policies. Sabi nga ni Mayor Rex dati, when mayor pa siya, ngayon, Secretary of DSWD, no? And because of that, I'll talk to you about may mga walang gutom award siya based on what I told you. Wala siyang ayuda award, ma'am. Ayuda award. Hindi. Hindi. Sorry po. Sorry po. Ikaw, Akala ko Opo. Kasi ang daming ayuda ngayon DSWD, ma'am. Opo. Nag-invest ng I'm talking about the response of this and I wrote about that. Yung report ko, ang case study ko nag-appear sa
State of the Traffic Report published by James Cook University in Australia. Ang ibig kong sabihin, yung sa ginawa doon sa Disiplina Bignan, sa Valenzuela, ma'am, is really invest in rental housing. But 300 pesos Ted per month. So, but clear rules. At saka may may urban farming, food gardens. So, at saka nandiyan services. So kumbaga ma'am, kung meron kang political will, pwede kang gumawa ng pabahay, na affordable po at safe para sa iyong mga mamamayan. Ibig sabihin nga po, political will. Yes, ma'am. Okay. Well-organized ang mga tao. Sige ma'am. So ma'am, thank you po. Thank you for sharing your thoughts po sa ating pong programa. At again, meron po study po si Professor, kasama po si Justin C. Ito pong aspiring to be an inclusive, resilient, and sustainable city amidst climate and disaster risk. Ano po? Para po sa ilang pahong inyong mga maaari niyo pong basahin na kanila pong mga nailathala na mga pag-aaral. So bottom line nga po dito, sabi pa nga ni Professor, nasa political leaders natin po yung will to be able to develop ito pong mga pabahay na ito sa kapakanan po ng kanilang constituency. Okay, ma'am? Ma'am, salamat po. Yes, ma'am. Sir, what I'd like to say is that dapat hindi natin ilagay dyan sa lahat sa gobyerno. Kasi lahat tayo kailangan mag-invest in resilience at the micro level, meso level. So, at the community level, dapat tayo lahat kapit bisig. Okay? Yes, ma'am. Kasi tayo, we blame the government, but you don't ask what is each one doing? The barangay council, the people, hindi yung sumusunod ba tayo sa mga patakaran, yung ganon. So, Ted, I want to basically say, sometimes I say, we create our own tragedies, but we can also create a resilient, sustainable community and cities. So, yun ang basahin ko. Ted, I sent you another article that Justin and I wrote about gender and climate in disaster-prone communities, where we found that people far away from the cities trust. Kasi para sa in times of disaster threat, dapat ang trust to your neighbors, trust to the local government, trust is very important para magkapit-bisig. Yes, ma'am. Sige po. Salamat po na marami again, Professor, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Mabuhay, ma'am, and have a good weekend. Thank you. Salamat din, Ted. Salamat sa mga ginagawa ninyo. Thank you, ma'am. Thank you to Ed and to Dempy. Thank you, ma'am. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.